Hello, hello. Good evening, everyone. Welcome to another session. So, this is the fifth session already of the Agriculturist Licensure Exam Peer Review under the Outstep Review Caravan 2026. So, those of you who are joining us dito sa ating Google Meet or watching the stream on Facebook Live, thank you po for joining us when we are very excited to have a fruitful lecture tonight. So before we begin, we would like to check in with everyone. So kindly type in the chat AGLET 2026 if you're taking the exam this year, or future registered agriculturist if you're preparing ahead. Ayan, send po tayo ng responses. Ayan, so mukhang mahihiya pang mag-chat ang iba. Pero anyway, good luck po sa ating preparations and hopefully ay marami kayong matutunan tonight. Okay, so before we begin the session, we would like to extend our heartfelt thanks to our co-presenters and partner organizations for making this caravan possible. So thank you so much po to Bulacan Agricultural State College, College of Agriculture Student Council, and the UP Agricultural Society. And before we proceed, don't forget to register to our peer review sessions to stay updated on upcoming topics. You may also enroll in our review programs for a more comprehensive and guided preparation. So, as you can see, flashed on the screen, we have face-to-face, we have online, and self-paced learning to fit your learning styles. So, for today's session, we will be learning about crop science. So, while crop science is for high yield, efficiency, high quality, and sustainability, for tonight, let's aim for a happy to introduce our lecturer for tonight. She graduated magna cum laude from UPLB with a degree in Bachelor of Science in Agriculture and was recognized as CAPS valedictorian for the class of 2025. She is also a recipient of BOST SEI 2020 Merit Scholarship and the Ezra Taft Benson Agriculture and Food Scholarship. So let's all welcome and give a virtual round of applause to AGLET 2025 second top-notcher, Ms. Mahonray Alpisalas. Hello po, good evening po. So, magandang gabi po sa ating lahat. Ako po si Mahanay Alcasalas. And before starting po sa free na review session natin for crop science sa URC, I'd like to ask everyone lang po to keep our microphones muted. Let's be kind and patient po. And be respectful na din sa isa't isa. And let's utilize po yung mga chat box natin or yung comment section natin sa the live. And kapag po magsasagot tayo mamaya ng mga questions, let's include po yung number when we are answering para po matali natin mamaya or ma-manage natin yung mga sagot natin kasi baka mamaya nasa next question na pala tapos yung sagot ay for previous question para malaman po natin kung tama po yung sagot. Okay. So, first of all, I'd like to share po yung table of specifications natin, especially for crop science po ito. Ang table of specifications po ay, ito po yung, dito po kinukuha lagi yung mga questions natin sa exam. And very important po na nalaman natin yung lalabas sa exam para mas magagamit natin ng maayos yung time natin kapag nag-review tayo. So for crop science, first ay yung nature and importance ng agriculture. Dito natin dito included yung overview, yung development and importance ng agriculture. And next is yung classification ng crops, botanical and agricultural system of classifications. Dito yung classification ng crops based sa geographical distribution, yung origin nila, yung binomial nomenclature, families, dito yon. Bakit kailangan natin classify yung mga crops natin, and yung different systems of classifications natin. Next, yung nature and composition of crop plants. Dito naman, yung mga cells, organs, yung plant systems, yung roles and importance ng plant parts sa growth,
and development nila and sa agriculture as a whole. Next, yung plant growth and development. Ito yung factors, ito yung mga physiological cases, yung mga major processes like respiration, photosynthesis, mga germination. Dito natin itatakal ito. And next is yung factors affecting yung crop production. Ito yung mga biotic factors, yung mga genetic factors. And next, yung crop improvement. Yung crop improvement, seed selection, and biotechnology. Dito naman yung mga genetics, yung plant breeding natin, at trends in crop biotechnology and crop development, dito yan. And yung sustainable crop production naman, dito yung concepts ng food security, biodiversity, yung crop productivity, and sa crop production practices, dito yung mga production systems, special practices sa different plants, crop production, planting methods, plant propagation, and seeding rate. Dito din matatakol yung post-harvest and harvesting technologies and yung mga maturity indices natin. And finally, sa site selection and characterization, dito yung site identification and evaluation naman, hindi yung crop mismo, kundi yung site ng pagtataniman natin. So, ito, said earlier, ito yung guide natin sa pag-review natin. Given na very limited time lang. So, I suggest na dito tayo mag-focus sa pag-review natin. But, huwag din natin baliwalain yung mga concepts na alam natin na basic pero wala dito sa table of specifications kasi nung 2024 pa ito, so baka lumabas this year. So, next. Next is yung Bloom's taxonomy. Bali dito yung, dito nababase paano gawin yung agri questions natin. So, it's very important na ma-understand natin na hindi lang puro memorization yung dapat natin gawin sa pag-review. Kasi, yung remembering, isang part lang siya ng pag-question sa agri. So, kailangan din natin i-understand yung mga concepts. Dapat alam natin paano sila i-apply. Tapos, wala namang create sa exam since multiple choice siya. So, we have to remember talaga na agriculture is an applied science para pag nag-review tayo, we can understand yung mga concepts in a way na ma-apply natin sila sa real-life examples. So, a little bit of overview dito sa itatakal natin tonight. Yung mga main na topics na i-walk over natin ay ito yung nakita ko na pinakamaraming lalabas based doon sa TOS. And last year, marami talagang lumabas sa mga topics na to. So, and yung mga topics na to, parang pwede mo sila ma-apply in different topics din. So, ito yung first factors affecting crop production, seeding and germination, mga agricultural laws, fruits, and yung mga plant hormones. So, sa review natin tonight, I have prepared 11 questions. And feel free na maglagay ng mga sagot nyo sa chat box natin or sa comment section. And don't worry, hindi ito pabilisan. Take your time. Meron naman akong nilaan na konting time dito in between questions para ma-assess nyo yung different choices natin. So, ready na ba kayo? Thumbs up naman po if ready na sa review. So, without further ado, let's start with question number 1. So, papaya ring spot virus is a looming threat in the papaya industry in the Philippines. Knowing this, Yatos decided to plant Sinta papaya in her plot of land. Which factor is she primarily manipulating? Again, papaya ring spot virus is a looming threat in the papaya industry in the Philippines. Knowing this, Yatos decided to plant Sinta papaya in her plot of land. Which factor is she primarily manipulating? Is it A, environment, B, phenotype,
C, genotype, or D, phenotype by environment interaction. I'll give you 30 seconds, 30 seconds para sa ito. So, ayan. Ano kaya mga sagot natin? Hindi makita pala yung mga chat. So, ang tamang sagot ay letter G, genotype. Sino nakatama? Ayan. So, bakit? First, let's discuss na yung Sinta Papaya. Ito yung Sinta Papaya ay, ito yung first na Philippine bred na hybrid papaya na from ITD, which is known to be tolerant against yung PRSV natin or yung papaya ring spot virus. And ito yung mainly na pwede itong gamitin, itanim para makombat yung threat ng papaya ring spot virus sa ating plantation. So, familiar ba kayo sa formula na to? So, ito yung formula natin sa pag-compute ng phenotype. So, yung formula na to is nagde-describe siya ng observable trait ng organism, which is yung P, yung phenotype. It's stated na it is affected by its genetic makeup, yung G, yung environmental factors, yung E, and yung interaction ng dalawa. Kasi, bakit kailangan natin i-account yung interaction ng genes and yung environment? Kasi, merong mga traits or meron tayong mga genes na nag-respond differently sa different environment. So, bakit ito importante sa crop production natin? Yeah. So, first ay yung phenotype. Yung phenotype, ito yung observable traits na or characteristics ng plants natin. Again, it's influenced by yung genotype natin, the environment, and the interaction of the two. So, it's important na yung phenotype natin because dito papasok yung acceptability ng consumers, yung production practices natin, and yung quality ng crops natin. So, dito, sa picture, makita natin tall, moderate, or short. So, anong phenotype ba ang dinadescribe nito? Diba? Height? Hindi sila, hindi siya measured, pero makita natin na, observe natin na, ito, tall, ito, moderate, tapos short. So, that's phenotype. Another example ng phenotype ay yung color. Dito, meron tayong red and yellow na watermelon. So, ito ay example din ng phenotype. No? And dito natin makita talaga na, diba, meron iba na preferred nila yung red na watermelon. Diba, preferred nila yung yellow na watermelon. So, dito pa lang, makita na natin na very important yung pag-manage natin ng phenotype kasi sa preferences pa lang ng mga consumers natin, may mga nagdi-differ na. Next ay, ito genotype na to, hindi ko na iba yung, yung genotype, ito naman, genotype to hindi ko phenotype, sorry. Yung genotype, ito yung genetic design ng plant na nagdidictate sa ceiling or yung pinaka-maximum of how much a variety can yield or ano na ba yung kaya niya. Dahil yung genotype, it controls yung yield, yung quantity, yung quality nito,
yung plant height, yung color, taste, and etc. Yung genotype, it also varies within species. Kaya nga makikita natin dito, kahit same species sila, magkakaiba sila ng genotype. So, it's important na kapag nag-replant tayo ng hybrids, for example, we may get varying characteristics kasi nga na hindi siya pure, so nag-mix yung genotype. Bali yung genotype, it sets yung ultimate limit ng plant natin. So, dito pa lang, dapat piliin natin yung good varieties depende dun sa target natin or sa objective natin. Sa plant breeding, ginagamit itong genotype para ma-improve yung quantity, quality, yung resistance, yung adaptability ng mga plants natin. Kasi hindi lang naman yield lagi ang target. Meron ding mga farmers ang target nila ay resistance sa pest. For example, kanina sa papaya natin, yung sita papaya. So, medyo mahirap ito i-control yung genotype kapag nasa production na. So, ang pwede natin gawin ay magsusource talaga tayo ng high quality na seeds. Ayan, ito pa yung isang example. Di ba yung red natin na watermelon, iba yung genotype niya. Dito sa yellow na watermelon natin. So makikita natin na yung iba't ibang phenotype, they're affected by the genotype nila. Next ay yung environment natin. Dahil yung environment as a whole, ito yung any external factor sa plants natin that influences its growth and development. As you can see here, dito sa slide, yung environment natin, they can be biotic or abiotic. Dahil yung environment natin, sila yung nakaka-affect sa survivability, sa growth and development ng plants natin, as well as the quality ng harvest natin. Dahil di ba yung genotype, yung G, siya yung pinaka-limit na ng plant. Kung ano ba yung ceiling niya ng quality niya. Dahil ito yung environment naman, ito yung mag-dictate kung kaya ba ng plant ma-achieve yun. Kapag optimum yung environment, maka-achieve ng plant yung pinaka-potential niya. Pero kapag compromise yung environment, which is yung nangyayari sa most forms, hindi niya na-reach yung full potential niya. So first, meron tayong dalawang type ng environment. First is yung biotic. Dahil medyo mahaba itong topic na to sa environment. Bali yung biotic, ito yung mga beneficial organisms, pests, mga pollinators natin, mga dispersal agents, natural enemies, decomposers, soil organisms, and even yung mga weeds natin. And mas madidiscuss pa ito sa full lecture natin sa IURC. Next is yung biotic factors. We have to remember na kapag yung biotic factor doesn't mean na pest siya sa isang plant, pest na siya out. It's important to understand na yung biotic factors natin, they don't act alone. They interact with each other to become either beneficial or pests. Kaya when we're assessing yung biotic factors natin or yung farm natin, it's important to see the whole picture kasi, di ba, agriculture is best viewed naman kapag we see it as a system. And we have to understand na everything is interrelated talaga, especially in agriculture. Kasi, for example, in some cases, di ba, yung ibang organisms like birds, they can act as pests. Kasi sa rice natin, di ba, tinutukan nila yung mga rice natin. Pero,
they can act as beneficial organisms naman kasi they can act as enemies ng mga pests natin, pinakain nila yung mga pests. So, it's very important na when we categorize yung biotic factors, kailangan natin siya ilagay sa context ng problem mismo or ng situation. Next, yung abiotic factors naman, if yung biotic factors, living organisms or living components ng isang system, yung biotic factors naman, they are the non-living environmental components of crop production. This is also a very long topic, kaya we really can't go in depth about a biotic factor, but I will share sa inyo yung mga general information na we need to know or we need to understand as part sa preparation natin sa country. So, ito, ang examples ng biotic factors natin, we have climatic and topographic factors. We have precipitation or rainfall. Sorry po, medyo muffled po ba? Okay na po? Thumbs up po if okay na po yung audio. Okay na po yung audio? Ayan. Audible na po ba? Okay na? Ayan. Sorry po, di ko nakita yung chat niya kanina. Ayan. So, to continue, as a climatic and topographic factors, we have yung water distribution, yung temperature, wind velocity, solar radiation, yung light, relative humidity, and yung mga gases natin. You have to know na hindi lang carbon, no? Hindi lang oxygen ang gases na involved sa crop production natin. So, may iba-iba silang effect dun sa productivity ng plants natin. So, next is edafic factors. Edafic factors, sila yung mga soil factors natin na mas matatakal ito, I believe, sa soil science natin na portion. Pero mainly, dito, ang included dito ay yung soil texture, which is yung sand, silt, and clay. Yung soil structures natin, bulk density, particle density lumalabas din. Yung soil chemical properties, and yung cation exchange capacity natin, lumalabas din. So, next ay yung genotype and environment interaction. As I said earlier, sinasama to sa pag-understand ng phenotype natin kasi in plant breeding, ito yung reason bakit meron tayong mga multi-location trials, meron tayong mga setups na iba-iba yung temperature, yung light, kasi yung may mga genes na nag-respond differently sa different factors. So, for example dito, sa left side, a high-yielding variety grown in a poor environment will have a low yield. So, dito, makita natin na kapag optimum yung temperature, madami siyang bunga. Ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Naging stressful yung temperature, tatlo na lang yung naging yield niya. So, half talaga yung nawala sa yield niya. So, it's very important na ma-assess natin yung interaction ng dalawa. Also, makikita din natin na a low-yielding variety grown in a good environment will still have a low yield. Diba? Kahit nasa optimum temperature na siya, tatlo lang yung bunga niya. Compare mo dun sa kabilang variety na anin. So, it's very important to assess yung effect ng hindi lang ng genotype, hindi lang ng environment, but yung interaction ng dalawa. So,
going back dun sa question natin, let's explain para mag-gets natin bakit hindi siya environment. Hindi siya environment kasi same plot of land lang naman yung tinamnan ni Piatos, di ba? Magiging environment yung sagot kapag sa ibang plot of land niya, tinanim. Yung phenotype, hindi din. Kasi ito yung goal na ma-include. Hindi yun yung primary na minanipulate niya. So, yung letter D naman, ito yung magiging sagot natin is, gumamit siya ng different na varieties. Tapos, may binago pa niya yung environment, which is hindi naman niya binago yung space, diba? Gets po ba natin yun? Question number 1. So, let's move on sa question number 2. Aling Lena is testing the effect of different temperatures on the rate of plant growth. She noticed that growth rate varies with different temperatures. During one treatment, the growth rate dropped to 0. What temperature did she most likely reach? Again, Aling Nena is testing the effect of different temperatures on the rate of plant growth. She noticed that growth rates varies with different temperatures. During one treatment, the growth rate dropped to 0. What temperature did she most likely reach? Is it minimum temperature, optimum temperature, maximum temperature, A or C, or A and C? Ayan, nakikita ko na yung mga chat niya. Marami ako nakikita dito na letter A, letter B, merong letter C, letter D. Okay, reveal na natin. So, ang tamang sagot ay letter C. Letter D pala. Letter D. Ayan. So, bakit nga ba letter D? Familiar kayo dito? Ayan. Ito, nakikita natin ito yung reaction rate. In general to, hindi lang sa plants. Sa chemistry. Yung reaction rate against temperature. Dito natin makita yung effect ng temperature sa reaction rates ng plants, for example. So, makita natin na from 0, pataas siya ng pataas hanggang nag-peak siya dito around 30 degrees tapos bumaba na. So, ano kaya ang cardinal temperatures natin? Ang cardinal temperatures natin, tatlo yan. First ay minimum temperature. The minimum temperature natin is the lowest temperature at which plant reactions occur. Below this point, metabolic processes stop or growth becomes negligible. Bale, sa minimum temperature, wala tayong reaction kasi ma-deactivate yung mga enzymes natin. Paki-note ng word na deactivate. Kasi kapag deactivated siya, it means reversible siya. So, kapag tumaas yung temperature doon sa minimum, magpo-proceed pa din ang reaction natin. Okay? Nakita niyo yan? From 0, kapag tumaas siya ng konti, yung temperature, magpo-proceed yung reactions natin. Pero hindi lahat ng minimum temperature ay 0. Okay? Depende yan sa kung anong process. Example lang kasi ito. Okay? Hindi lahat ng minimum temperature ay 0. Kanya-kanyang minimum temperature yan sa bawat reaction. Next is optimum temperature. Yung optimum temperature naman, ito yung temperature range
where yung maximum reaction rate occurs. Metabolic activity and development occurs at maximum. So, at optimum temperature, dito pinakamabilis matatapos yung reactions natin. And sometimes ito yung target, pero kapag ayaw natin ng reaction na yun, huwag natin ilagay sa kanya yung optimum temperature. For example, di ba, sa respiration, kapag tumataas ang temperature, tumataas ang respiration. Gusto natin yung, di ba, ayaw naman natin na mag-respire lang ng mag-respire yung plants natin. Kaya nga, di ba, after harvesting, nilalagay natin sila sa cold para hindi mabilis yung respiration rate. Ayun, it doesn't mean na optimum temperature siya, yan na lagi yung favorable or magandang temperature para sa plants natin. Gets ba yun? Next is maximum temperature. Maximum temperature naman, ito yung highest temperature at which plant reaction occurs. Above this point, metabolic processes stop or growth becomes negligible. Parang same lang sila ng minimum temperature, di ba? Pero, it's important to understand na sa maximum temperature, above these temperatures, hindi na mag-proceed yung reaction due to desaturation naman ng enzymes. Kapag nag-desaturate na yung denaturation pala, kapag nag-denaturate na yung mga enzymes, hindi na siya reversible na kapag binaba mo yung temperature, gagana na siya ulit. Hindi ganun yun sa maximum temperature. So, we have to be careful kapag na-reach natin yung maximum temperature, kailangan na natin palitan yung enzymes. Okay? So, bakit letter D ang sagot? Bakit hindi? Marami akong nakita kanina A, B, and C. Bakit hindi A lang? Bakit hindi C lang? Di ba sabi dito, yung growth rate daw ay nag-drop sa 0. Pero, hindi kasi na-specify kung pinakasan ba niya yung temperature or binabaan. Kaya, possible siya na na-reach niya yung minimum temperature or yung maximum temperature. Okay? Gets ba natin bakit letter D? Bakit A or C? Okay. So, hindi rin tama ang letter A kasi hindi naman possible na minimum temperature and maximum temperature ang ma-reach niya in one cycle, diba? Hindi naman yun pwede. So, either lang sa dalawa. Kapag sinabi niyang tinaasan niya ang temperature tapos naging 0 ang growth rate, possible na maximum temperature yun. Pero wala nga sa context yung ng question yung ganong details. So, either A or C. So, it's very important na basahin natin ng maayos yung questions. Kung natin pasadahan lang, let's read it twice or thrice. And sa exam, pwede nyo namang sulatan yung questionnaire. Hindi yung hindi yung answer sheet, yung questionnaire. So yung ako yung ginagawa ko, ina-underline ko talaga, tapos kapag may comments ako sa question, nilalagay ko doon para kapag hindi ko siya nasagot, pag binalikan ko siya, yung mga thoughts ko doon nung first ko siyang binasa, nilagay ko na siya. Okay? Pwede niyo yung gawin sa exam. So, wala pang question sa question number 2. Let's move on. Question number 3. It is the second quarter of the year, and a flower grower anticipates increased demand in the coming months. To regulate flowering time, the grower installs a black shade for a few hours each day over selected crops. Which of the following flowers would least likely respond positively to this practice?
It is the second quarter of the year, and the flower grower anticipates increased demand in the coming months. To regulate flowering time, the grower installs a black shade for a few hours each day over selected crops. Which of the following flowers would least likely respond positively to this practice? Is it A, Cosmos, B, Poinsettia, C, Chrysanthemum, or D, Sunflower? Ikaw mag-charge na. Ayan, tingnan natin mga sagot here. Currently, parang napacheck ako sa answer. Ang start na natin. So, ang tamang sagot ay sunflower. Napacheck ako kasi ang daming C ang sagot. Pero kasi ang sabi dito, least likely to respond positively. Least likely to respond positively. So, it means, yung hindi mag-work sa kanya yung ganong setup. Bale, ang sagot dito ay sunflower kasi yung ito, yung tatlo, short day plants sila. Yung sunflower, usually, ito ay long day plant. So, kailangan niya ng mahabang araw. Eh, si grower, nag-install siya ng black shade for a few hours each day. So, ito, kapag nag-install ng black shade for a few hours each day, kilik niya yung short day. Kasi, hinabaan yung time na madilim yung exposure ng plants. Eh, hindi ito maganda para sa sunflower kasi nga, long day plant siya. So, yung sunflower yung mag-respond least positively. Least yung pinaka hindi siya mag-respond positively sa gantong setup. Gets po ba? Kailangan po natin na i-understand yung whole question. Nilagay ko talaga dito yung word na positively kasi minsan doon tayo nadadali. Dahil may word na positively. Pero, least likely kasi yung nakalagay. Okay? So, ito yung chart ng photo period natin. So, yung photo period ay ito yung developmental response ng plants natin sa different lengths ng light and dark. Light and dark period. And it acts as crucial and accurate signal siya dun sa seasonal timing natin. Plants are categorized into short day, long day, or day neutral. With many using yung photoreceptors natin which are phytochromes. Yung phytochromes na nag-measure ng uninterrupted dark period during flower initiating. We have to remember na uninterrupted na dark period. Ang photo period natin ay affected siya ng circadian rhythm natin ng plants, which is yung internal biological clock nila. Bali dito makita natin sa picture yung critical day or night light.
I remember sabi ng prof ko, mas easier daw to understand ito kapag night length ang gagamitin since total dark period naman yung nako-consider. So, pwede siyang critical day length or critical night length. Be careful tayo kapag ganun yung ginamit. Kapag critical day length or critical night length. Kasi magbabago yun. So, yung point of round conversion ay mag-discuss natin sa face-to-face lectures. But it's important to note na yung photo period, hindi siya instant na response. Na okay, na-achieve niya yung 12 hours of dark period, bukas mamumulaklak na siya. Hindi ganun yun. It takes time. Kaya very important na maging consistent tayo doon sa setup natin. Dito for example, makita natin kapag sa short day, ang short day natin ay sila yung mga long night plans natin. Kapag yung amount of light, yung yellow, lumagpas siya doon sa critical night length, dito critical night length ang ginamit. Nakita natin na wala siyang flowering. Pero, yung amount of light ay mas mababa doon sa mas mahaba yung critical night, yung dark period niya, mas mahaba dun sa critical night length, nag-flower siya. Pero dito sa pang third, mahaba naman ang dark period niya. Bakit hindi pa rin siya namumulak? Again, you have to remember na uninterrupted dapat ang dark period. Kaya dito kasi nagka-flash of light siya. Kahit saglit lang yan, ma-register yan dun sa system ng blank. Kaya hindi pa rin siya namulaklak. Kasi parang yung dark period niya, nung nag-flash ng light, parang automatic back to zero na naman yung time niya. Gets ba? Sa long day or short night plans naman, then kapag mas mahaba ang length ng light period, doon siya mamumulak. Kapag mas mahaba ang night period or yung dark period, hindi siya mamumulaklak. Yung sa pagtatlo, ay hindi naman abot sa critical night length yung length ng light period niya, bakit siya namulaklak? Again, meron kasi flash of light dito. Diba yung nare-register ng plants natin ay yung uninterrupted na dark period. So, dahil na-interrupt yung long night niya, dahil dun sa flash of light, namulaklak pa rin yung long distance natin. Gets po ba? Patang sa po if gets po natin yung quoted. Or kung may questions man po kayo, ilabas niyo yan. Ayan. So, yan. Next question. Oh, what my numbers? Question number 4. A farmer needs 100 seedlings to be transplanted into their field. A total of 145 seeds were sold on the trade. After a few days, only 93 seeds germinated. What is the germination rate? Again, the farmer needs 100 seedlings to be transplanted into her field. A total of 145 seeds were sold on a trade. After a few days, only 90 seeds germinated. What's the germination rate? Is it 62%, 90%, 65%, or 69%? Hindi niyo po ba na extra time?
Or okay na. It's na yan. So, ang sagot sa question number 4 ay tama. Tama naman kayo, 62%. So, bakit 62% ang sagot? So, first, kapag nagtatakal tayo ng mga problem solving, kapag may mga numbers, mas maganda na ilagay natin yung given. Balik sa question na ito, ang given natin ay 100 seedlings na kailangan sa field. Yung 145 seeds na tinanim natin sa tray, and yung 90 seeds na germinated. Ito yung formula sa germination percentage natin. Alalahanin natin yan. Yung total number of germinated seeds over total number of seeds tested times 100%. Percentage ko so 100% yan. So, kapag ilalagay natin sa formula yung given natin, 90 seeds germinated over 145 seeds na tinanim natin sa tray times 100%. That would be 0.62069 times 100%. And the answer is 62%. So, saan natin magagamit ang 100 seedlings na kailangan i-transfer sa field? So, dito sa problem na to, hindi siya directly na magagamit, but kapag nasa field tayo or in real life, magagamit natin ito as baseline. Kasi, di ba, ang target na seedlings na matatransplant ay 100 seedlings, pero ilan lang yung nag-germinate? 90 lang. So, kulang yung magiging natin. Ayan. Are the germinated seeds enough for the target number of seedlings transplanted? Enough ba ang 90 seeds na germinated? Dun sa target natin na 100 seedlings na matatransplant sa field? Di ba hindi? Kulang siya kasi 100 yung target natin. Pero, 90 lang yung tumubo. So, siguro, ang gagawin ng farmer ay dapat daghan niya yung seeds na isasow sa tray or gumamit siya ng seeds na mas mataas yung germination percentage. So, in relation sa question 4, sa question 5 naman, same lang, ang farmer needs 100 seedlings to be transplanted into the field. As per the last trial, this batch of seeds has an average germination percentage of 62%. What is the minimum number of seeds needed to be sold to reach the target number of seedlings to be transplanted? In this question, let's assume na wala tayong post-germination mortality or walang mamamatay sa seedlings natin na nag-germinate. So, ilan dapat yung seeds na itatanim ni farmer para ma-achieve yung 100 seedlings na kailangan i-transplant sa field. Is it A, 1.45 seeds, B, 145 seeds, C, 161 seeds, or D, 1.61 seeds? Yan.
Nakikita akong maraming C, may P. So, ang tamang sagot ay letter C. So, bakit nga ba letter C? Makita natin na same problem lang, ito, pero iba naman yung hinihingi niya. Medyo mahaba yung question kasi, dito nakikita yung context sa problem natin. And practice yan since may mga question tayo sa exam na medyo mahaba talaga ang pag-face ng problem. Especially kapag maraming given sa problem solving, medyo mahaba talaga. And dito, para mas easier ang pag-complete natin, yung post-germination mortality ay nilagay lang natin na 0% muna siya. Kasi yung post-germination mortality, ibig sabihin nun ay baka mamatayan ka ng seedlings between dun sa germination at dun sa time na kailangan mo na mag-transplant ng seedlings sa field. Kasi hindi naman napag-germinate kaya ita-transplant ka sa field. So, sa actual setup, may mga namamatay talaga na seedlings kahit nag-germinate sila. Pero mas simple lang dito sa question natin, i-assume muna natin na 0% yung germination, post-germination. Again, yung given natin dito, 100 seedlings yung kailangan natin para ma-transplant sa field. As per yung previous question natin, 65% yung germination percentage. So, mababang 62. 62 pala ito. 62 to hindi 65. So, using yung formula ulit natin, ilalagay natin siya na ganito. Bali dito yung 62%, tapos yung 100, ito yung 100 seedlings na kailangan natin i-transplant. Tapos yung X, ito yung hahanapin natin. Ilan ba yung minimum number ng seeds na kailangan natin itanim? So, itatranspose natin siya. Bali, X is equals to 100 over 62% and 100%. So, magiging 1.6129 over 1%. So, makakancel yung percent and mamultiply siya ng 100 with, ang sagot natin ay kailangan ng minimum 161 seeds na itanim sa field ay sa tray para ma-achieve ng farmer yung 100 seedlings na kailangan niya i-transplant sa field. Gets mo ba? Okay. Next question. Question number 6. Which law promotes organic agriculture in the Philippines? Which law promotes organic agriculture in the Philippines? Is it RA 168, PD 1144, RA 12215, or RA 84? So, yung mga lumalabas din po ng mga law na question sa crop science, hindi lang sa extension. So, ang answer sa question number 6 ay tama yung mga sagot nyo, it's RA 168. So, i-discuss natin yung mga law. Yung RA 168, ito yung Organic Agriculture Act of 2010. Bale, ito yung law na primarily nagpa-promote talaga sa nagpa-promote and nag-develop ng
organic agriculture dito sa Philippines. And ang goal nito ay para tulungan na ma-enrich yung soil fertility, ma-increase yung farm productivity, ma-reduce yung pollution, and para na din ma-protect yung health ng mga farmers and consumers. Yung RA 168, actually it was amended by RA 11511 noong 2020, which strengthened the law by recognizing yung participatory guarantee system ng mga farmers natin sa pag-certify ng mga small farmers. Yung PB 1144, ito naman this created yung Fertilizer and Pesticide Authority and nag-abolish yung Fertilizer Industry Authority natin. It was signed on May 30, 1977, and ito yung it aims to regulate both yung fertilizer and pesticide industries under one agency na lang. Ito ay naka-attach sa DA, and yung FBA ay nag-ensure siya na adequate, safe, and reasonably priced yung mga inputs na nilalagay natin sa agricultural production. Yung RA 1215 naman, kapag familiar tayo dito, ito yung Philippine Agriculturist Act of 2025. Pero ito, yung RA 12215, bago lang siya, it aims to professionalize yung sector ng agriculture na nagmamandate na only yung mga licensed agriculturists can hold yung mga technical government positions. Tapos, sabihin nito na patasin yung standards ng agriculture industry to protect yung profession and para din maintain yung food security natin. Ito din yung reason bakit kailangan natin, kapag nakapasa tayo, gagamitin natin na title ay Registered Agriculturist or RAGR. And ito, ang RA 8435, very popular ito. Ito yung AFMA or Agriculture and Fisheries Modernization Act. Ito ay isang landmark sa Philippine law kasi nag-aim ito na ma-transform yung agriculture and fishery sector ng Philippines galing sa resource-based to technology-based naman na para ma-secure yung food security, para ma-enhance yung global competitiveness ng farmers and fisher folks, at para rin ma-increase yung income nila. Actually, dito din, yung RA 8435, ang reason bakit meron tayong Board of Agriculture and Agriculture Licensure Exam. 8435 ang reason bakit tayo may board exam. Question 7. A fruit that develops from a single ovary of a flower with or without accessory parts is classified as A. Parthenocarpic fruit, B. Aggregate fruit, C. Simple fruit, or D. Multiple fruit. Again, a fruit that develops from a single ovary of a flower with or without accessory parts is classified as A. Parthenocarpic fruit, aggregate fruit, simple fruit, or multiple fruit. So, answer sa question 7 ito, ay letter C, simple fruit. So, ano nga ba ang first, let's discuss yung
ito, yung mga parthenocarpic fruit. Bale, yung parthenocarpic fruit, yung parthenocarpy, ito yung development ng fruits without fertilization. Bale, kahit hindi na-fertilize yung flower ng plant, kaya niya pa rin um, mag-produce ng fruit. Hindi lahat ng fruits ganito or hindi lahat ng plant ganito. May mga plants lang na plant, na kaya mag-parthenocarp. So, ang tawag sa parthenocarpic fruits, they're also known as virgin fruits kasi nga nagde-develop sila without fertilization or pollination. As a result, yung mga fruits yung mga parthenocarpic fruits natin, seedless sila or meron lang sila reduced or vestigial seeds. Ang fertility, it can be natural or induced kasi this process allows sa plants natin na mag-produce ng fruit under poor environmental conditions. Ang parthenocarpy it can happen sa simple fruits or multiple fruits. And makikita natin ito sa example, yung banana. Di ba ngayon propagated siya mainly through suckers or sexual means. Pero, makikita natin, nagbubunga pa naman siya. So, kaya yung mga nakakain natin na banana, ay yung mga seeds, yung sobrang liit na. Kasi nga, hindi siya na-pollinate o hindi siya na-fertilize. Kung yung banana fruits na normal na kinakain natin ngayon ay parthenocarpic siya. Once nakakain ako ng saging na may isang malaking seed tulad nitong sa letter A na picture, sobrang laki niya. And malaki and matigas yung seeds. So kapag ganun, I think hindi siya palatable para sa mga consumers. Kaya yung nakikita talaga natin mainly sa market ay itong mga banana fruits na sobrang liit lang ng seeds. Bali mga vestigial seeds lang siya, sobrang liit. Hindi, kapag tinanim mo siya, hindi siya tupi. Sa tomato naman, pwede din i-introduce yun. Makita natin dito sa picture na mayroong tomato na may seeds, pero sa kabila, yung isang tomato, wala siyang seeds. Kasi pwedeng i-induce yung parthenocarpy sa tomato. Siguro sa preference yun, kasi, di ba, minsan kapag nagluluto yung mga nanay natin, sasabihin na huwag daw kainin yung buto ng kamatis kasi mapupunta daw sa appendix, magkaka-appendicitis, ganun yung nanay ko eh. Baka siguro doon, kaya may mga nag-induce ng parthenocarpy sa tomato para wala ng seeds. Depende yun sa consumer preference din talaga. So next is yan ang check ko. So ito, makikita natin yung different types ng fruits, yung simple, aggregate, and multiple fruits. Sa simple fruit, simple lang siya kasi isang flower, yan yung pink na part, tapos isang ovary, yan yung seed. Sa aggregate fruits naman, isang flower lang, isang pink, pero marami siyang ovaries. Sa isang flower, maraming ovaries. Sa naman, maraming fruits, may maraming flowers, tapos each flower, isang ovary. So, mas maliliit yung mga flowers and ovaries naman. And, bakit hindi na lang simple fruits yung multiple fruits, di ba? Since, per flower, may isang ovary naman. Well, that's a good question kasi, yung mga multiple fruits natin, kapag na-fertilize sila and lumaki, kung ginagawa fruits na yun, mag-merge siya into a bigger fruit at kinakain natin. Kaya, akala natin, isang whole fruit lang siya, pero in actual, multiple fruits talaga siya kasi marami siyang maliliit na fruits na nag-fuse together. So, sa next question, yeah.
Is mango a simple aggregate or multiple fruit? Yes, is mango a simple aggregate or multiple fruit? So, nilagay ko dito ang ano lang, ang scientific name na din niya para ano. Yan, ang daming nagsasagot ng letter A. So, ang mango ay isang, isa siyang simple fruit. So, yung mango natin ay considered siya na simple fruit. And actually, it's an example of a drupe or a stone fruit. Sa simple fruits natin, meron tayong tinatawag na fleshy fruits. Tulad ng mango, meron din tayong mga dry fruits. Yung mga fleshy fruits natin, ito yung normally, ito yung mga fruits talaga natin na kinakain yung mango, yung mga berries natin. Talagang mga juicy na fruit. Yun. Meron silang soft, salty, very tart, maturity. Meron silang 3 layers of very tart, which is the tart, mesotart, the cut. Also, ang mga flesh fruits are adapted sa dispersal mainly by animals. Ang dry fruits naman, on the other hand, sila yung mga hindi succulent or pulpy, but dry sila. Dry talaga sila. Tapos, yung very tart nila, dry, hard, and papery sila upon mature. May mga example tayo. Tapos, walang differentiation sa layers ng very tart nila. And yung mga fruits, yung mga dry fruits, mainly sila ay nade-disperse through wind, kapag na-attach sila sa mga feathers, sa mga animals. Tapos, meron pa yung type, yung mga dehiscent and indehiscent fruits. So, mas malatapan natin ito sa face-to-face lecture natin. Ito pala siya. Ayan. Ito yung example ng dry fruits natin. Bale, ito yung mga dry fruits natin at yung mga akin. Ito ang Caryopsis sa corn. So, mga dry sila. Di ba? Kapag nakita natin sa field, hindi naman sila succulent or wala naman sa maraming moisture. So, mainly, ang mga dry fruit ay mga agronomic crops. While yung fleshy fruits natin, sila yung mga horticultural crops natin, yung vegetables, fruits, mga ganun. And ito yung example ng fleshy fruits natin, mga drupe, mga berry, yan, menstruadium. Yan yung sa fruits natin. Next question, parang same pa rin dun sa question 7. Is strawberry a simple, aggregate, or multiple fruit? Again, is strawberry a simple, aggregate, or multiple fruit? Yan, ang daming nagsagot ng letter B, aggregate fruit. So, ang tamang sagot ay, ang strawberry ay isang example na aggregate fruit. So, na-notice niyo ba yung X sa scientific name? Yung X na yan ay meaning ay sa isang hybrid. So,
close yung picture talaga dito na may flower pa siya. Kasi, para makita natin na, um, yung isang flower, marami siyang ovaries doon. So, isang flower lang siya per, per strawberry fruit. Hindi siya nagkukumpol-kumpol. Okay? Yan yung difference ng aggregate fruit dun sa multiple fruit. And actually, yung strawberry, ang tawag dun sa kanya, aside sa pagiging aggregate fruit, isa din siyang accessory fruit. Kasi, di ba, yung ibang fruits, yung ovary, yun yung mismong lumalaki. Tapos yung seeds andun sa loob. Pero bakit dito sa strawberry, bakit nasa labas ang seeds, di ba? So, makikita natin dito na yung strawberry, accessory fruit ka. Kasi mismo yung ovary yung lumalaki. Yung lumalaki ay yung receptacle ng flower. Tapos, yan yung red, yung receptacle ng flower. Tapos, yung ovary naman, yan yung um, yan yung acid. Ayan. Di ba dry fruit nga talaga siya. Tapos sa loob ng apat na seed na yun, ano pa yung actual seed na to? So, yung mga seeds na nakikita natin sa labas ng strawberry, yan yung ovary talaga ng, ng strawberry natin. And yung red mismo, siya yung receptacle. So, hindi siya, so, yan yung reason bakit accessory fruit ang tawag sa strawberry. The next question is, are grapes, question 9, are grapes simple, aggregate fruit, or multiple fruit? Ayan. Marami akong nakikita ang sagot sa grapes ay letter C or letter B. So, ang grapes ay actually simple fruit siya. Ang grapes. So, minsan, akala natin kasi madami yung grapes, no? Baka, akala natin, ay, madami yung grapes sa isang pungkol. So, multiple fruit. Kasi literally, o, isang pungkol. Multiple, di ba? Pero hindi siya multiple fruit. Bakit? Bakit kaya? Then, simple fruit siya kasi kinakount natin na fruit hindi isang grapes. Hindi yung buong bunch. Yung buong bunch na yun ay sumaksak talaga na nakabunch siya. Tulad nung sa banana, di ba? Kapag yung isang piling ng banana, pag-count natin dun sa banana, yung tingin isang banana pa rin naman. Dito sa grapes, ganun din. Ayan, ang daming nagtagat ng multiple. Actually, ang grapes, isa siyang berry. Kasi kapag nakita natin yung flower ng grapes, bawat isang flower, isang ovary lang siya. Tapos yung develop yung isang grape na gano'n. Tapos nagpupulpul lang talaga siya. Ganyan yung itsura niya. So, there are kinds of simple fruits na wala akala natin multiple fruits sila. Meron din mga um, multiple fruits na akala natin simple fruit lang kasi isa lang. So, mas ma-invest pa natin ito sa face-to-face na classes, no? Pero, ang grades ay simple fruits, okay? Yung bawat isang ganon, simple fruit siya. Madami lang talaga sila. Okay? Yes. Eto. I think second to the last question na ako. Ang jackfruit ba, or yung langka, ay simple fruit, aggregate fruit, or multiple fruit?
Ayan, marami ako nakikita dito, may letter C, may letter B, walang sumagot na yun. Okay. Actually, ang langka or yung jackfruit ay isang example na multiple fruit. Ilalagay ko sana dito, example ay pineapple, pero parang common na kasi pineapple sa multiple fruit. So, nakikita niyo ba yung mga yellow na yun? Yung mga yellow. Yan yung mga individual fruits ng langka. Tapos, di ba, nakakabit sila sa, yung sa gitna, nakakabit sila sa gitna. Yung parang medyo fleshy na. Yung core, hindi yan yung flower, yun yung core talaga ng plant. Then, nung flowers pa sila, dyan din naka-attach yung mga flowers sa core na yan, individually. Tapos, nung na-fertilize na sila, lumaki and nag-merge. Nag-merge yung mga fruits kaya sila, parang isang malaking fruit lang. Pero individual fruits yan. Tapos, maraming flowers yan. Kaya hindi siya aggregate fruit na isang flower lang. Tapos maraming ovaries dito. At isa-isa siyang flower na nakakumpol dun sa coil. Kung nakita niyo ba yung difference sa, dun sa grapes? Dito ay, marami siyang flower na nakakumpol sa isa. Tapos, nag-merge kasi dito yung mga individual fruits. Sa grapes natin, hindi naman kasi sila nag-merge into a single na fruit, diba? Kanya-kanya pa rin silang fruits. Dito sa, and then, dito sa langka, nag-merge sila into one fruit, kaya multiple fruits sila. And hindi naman sila aggregate fruit kasi maraming flowers na yung isang langka na bunch. Yeah. Gets ba? Gets ang difference ng simple aggregate and multiple fruit? Yan. Kasi minsan, baka lumabas yung minsan nga tinatanong pa yung scientific name. Hindi bibigay yung common name. So, it's important din na alamin natin yung mga scientific name. Or kahit yung mga families, gano'n. So, for the last natin. Ayan. Last question. Ay, na-reveal. Which phytohormone is primarily responsible for glacial signaling that promotes the ripening of climacteric fruits and can induce epilepsy. Ayan na. Sorry. Wala no. Na-reveal. Kasi hindi nasagot. Hindi nga sagutin nyo nga. Baka may magkamali. Pag may sumagot na hindi tama, ayun ako. Ayan. Tama naman. Letter C naman ang sagot na nakikita. Ayan. Masaylin. Ano to? Ang mga plant hormones lumalabas din talaga sa exam. So, i-discuss na lang natin yung different hormones. Ayan. First ay auxin. Ang auxin, ito yung responsible sa pag-maintain ng apical dominance. Hindi naman tinatanong sa exam yung mechanism ng apical dominance, paano nangyayari yun. Pero, kailangan natin malaman na yung auxin yung main na nag-promote ng apical dominance. Pero actually, mas maganda na i-pre-preline lang tayo. Pasadahan natin yung mga mechanisms kung paano ba nangyayari yung apical dominance or yung different responses. Kasi ako personally doon ko mas na-appreciate yung mga plant hormones, especially itong auxin. And aside from apical dominance, yung auxin din yung nagmamanage ng cell elongation, directional growth responses, or yung mga tropisms, yung root formation natin sa mga cuttings. Tapos, nagsistimulate din ito ng fruit growth.
Kaya yung ginagamit sa sa mga parthenocarpic fruits ay auxin. Kasi nga nagpo-promote siya ng fruit growth. So kahit hindi siya na-fertilize, pwede siyang magbunga kasi kapag nilagyan natin siya ng auxin. Kasi yung auxin ay nasa-stimulate siya ng ovarian drive. Yung carnitine is an example of cytokinin. Yung carnitine ay nagpo-promote ng cell division. Actually, ginagamit din ito sa, yung carnitine mismo, ginagamit din natin siya sa skincare kasi potent daw siya ng antioxidant and anti-aging properties. Baka gamitin niya yun sa skincare yung carnitine baka masunog yung, huwag niyo akong i-post yan. Pero yung carnitine daw, ginagamit siya sa topical skincare. Pero huwag niyo na lang i-try kapag sa bahay lang kasi baka hindi natin alam kung anong mangyari. Anyways, yung cytokinins, nagpo-promote din siya ng shoot and leaf growth, tapos nagde-delay siya ng senescence ng leaves. Nagbe-break siya kung nag-overcome ng apical dominance, and ginagamit din siya sa tissue culture. So, kung yung auxin, yung nagpo-promote ng apical dominance, tapos niya yung sa leaves. Yung cytokinin ay nagbe-break naman ng apical dominance. So, yung auxin, gusto niya, dito lang sa gitna. Pero kapag yung nilagay mo ay cytokinin, mas magiging bunchy siya. Mas sa gilid yung sa gilid yung magiging growth. Hindi sa atin. Yung gibberellins naman, or gibberellic acid, actually it was first discovered sa Japan from the fungi Gibberella frugivoroi na nagkakos daw ng decay kasi nakita nila dun sa plants na sobrang tangkad ng mga plants na yun na may ganong fungi. Tapos, dun na discover na gibberellins pala ang nagpo-promote ng cell elongator. Bale, ang gibberellins na nag-break siya ng dormancy, kaya important itong pag-aaralan sa germination natin. Ginagamit siya sa pag-promote ng germination, tapos nag-stimulate siya ng rapid stem and internode growth. Doon nga sa bacanay, makikita nila na matatangkad yung mga ibang plants. Tapos yung gibberellins, nag-regulate din siya ng transition from vegetative to reproductive phase. Bale, nagpo-promote na from vegetative, kaya niya ipabolt yung mga tanim. Yung bolting yun yung reproductive phase ng plants. Tapos, nagpo-promote din ito ng fruit setting, fruit expansion. Kaya sa ibang grapes, kapag gusto nila ng elongated na grapes, pinagamitan nila ng gibberellin. Also, just like cytokinin, ang gibberellins ay na-delay din ng semen. Yung palig naman, yung ethylene, ito yung only natural malicious plant hormone, and it functions as a volatile na signal kasi nga gas siya. So, madali siyang mag-move between sa cells, tapos nag-diffuse pa siya sa environment, and kaya niya mag-affect sa ibang tissues or ibang plants na malapit sa kanya. Ang ethylene ay mainly, nagko-control siya ng growth, aging, and stress response ng mga plants. It regulates yung excision, cell expansion, senescence, mga stress responses, and primarily, nagpo-promote ito na ripening sa climacteric fruits. Again, sa climacteric fruits lang, mayroon tayong mga non-climacteric fruits. Similarly, nag-stimulate din ito na accelerated na cell elongation and division, especially sa adduction. Adduction ay yung sa taas na part ng leaves. Kaya, nagpo-force yung mga leaves na mag-grow, parang naganon sila.
ito sa picture, kita natin. First, itong climacteric foods, so makikita natin ito na nung pataas yung ethylene level, yung respiration rate ng plants ay tumaas din ng mga climacteric foods. Kaya, for example, kapag may climacteric foods kayo, example, mangga, kapag may luto kayo ng mangga, nilagay niyo siya dun sa hinihinog na mangga, mas magiging mabilis yung paghinog ng ibang mangga. Kasi, kaya nga influence ng ethylene yung mga malapit na plants or cells sa kanya. Then ito naman, yung ethylene, it also promotes yung catinasty pa ganun. Kasi nga, mas mabilis yung elongation ng cells doon sa taas na part. Kasi ganun, kapag ito yung adduction surface, ito yung abduction, ito yung taas, diba? Kapag yung ethylene, mas pinabilis niya yung elongation na itong sa taas, igaganon siya. Kung walang magsusupport dito sa kayo sa baba, parang gaganon siya, magdudrop siya ng ganyan. Gets po ba? Yan. So, I think last question na yun. And, ito na lang. Some review tips na nag-work sa akin nung nag-review ko. So, it's important na dapat malaman natin yung best review strategies para sa inyo talaga. Merong mga nag-review na effective sa kanila yung space repetition, flashcards, mga visuals. So, depende yan sa kung ano yung learning type mo. And personally, what I do is, divide ko yung topics into short na bite-sized lang na parts para hindi siya overwhelming para sa akin. Tapos, gawin ko isahin ko yan, isang checkbox yun, isang maliit na topic. Pero feel ko, productive ako the whole day. Kahit hindi naman marami yung na-review. Parang ano lang yan. Parang ma-feel good ako na, marami akong check sa to-do list ko. Parang ganun. Tapos, hindi ka ma-overwhelm kasi short lang siya eh. Matatapos mo siya agad. Kailangan niya lang damihan yung topics per day para ma-cover niyo yung lahat ng topics. Ngayon, ako kasi, hindi nag-work sa akin yung parang long hours ng study. Dapat quick lang. So, divide ko talaga siya sa maliit na portions. Also, take notes and organize them. So, kapag na-note taking tayo, huwag natin i-sulat lahat ng nabasa natin or narinig. Dapat, mas effective siya kung gagawin natin siyang in our own words, susulat natin siya in our own words, para mas ma-reinforce pa sa utak natin. Kasi, kailangan natin mag-take notes kasi hindi lahat ng information na nakukuha natin ay ma-retain natin. So, mas maganda kapag nag-take notes tayo para may babalikan tayo. And, for example, ako kapag nag-review ako before, minsan parang background music yung videos, pero kapag may information na bago, susulat siya agad. Tapos, kapag mabilis yung pacing, for example, ng lecture, magsulat ka ng notes. Tapos, yun yung balikan mo para yung thoughts mo, malagay mo doon, tapos ma-review mo siya ng maayos. Then, organize mo pa siya. Also, i-engage natin yung multiple senses natin sa pag-review. Ako ginagawa ko, binabasa ko siya out loud, tapos nag-take notes ako, tapos nakikinig at nanonood ng videos. Kasi, kapag babasahin mo lang siya, parang malaking effort ko sa brain mo na i-comprehend yun. Pero kapag nakita mo siya visually or narinig mo siya, in addition sa pagbabasa, mas easily ma-understand ng utak mo na ganun yung information. Also, practice quizzes before and after review. Dito talaga matitest kung may natutunan ka sa reviews mo kasi or kung may naintindihan ka sa lectures. Kasi sa mga practice quizzes, dito mo nakikita, wow, wala ito sa review ko. Kailangan ko pa itong reviewin. So, or makikita mo na
paano apply yung theories na na-review mo dun sa topics kasi again, hindi nga lang remembering yung mga questions dito sa board exam. So, kapag nakita mo siya in a question form, parang ano talaga yung brain mo na, okay, ganito pala siya kapag nasa question form na. Hindi siya nasa parang sentence form lang na ano. And marami kang topics na mako-connect pa talaga kapag nag-take ka ng practice quizzes. Ako, um, yung ginagawa ko, nagte-take lang talaga ako ng practice quizzes. Kahit mababa yung score, tina-try ko siyang timean din. Kunwari, 30 minutes, dapat 50 items, tapos na. Para maging aware din kayo sa time kasi limited nga lang yung time sa exam. Although, mahaba siya, pero mas maganda pa rin na i-practice natin na mabilis tayong magsagot ng exam para mabalikan pa natin ulit yung mga questions. And also, prioritize quality over quantity reviews. Kasi, limited lang yung time natin sa pag-review. And padalihan lang talaga ng resources at babasahin na reviewing. Hindi talaga tayo mo uubusan na re-reviewin. But, again, you have to prioritize yung mga topics na most likely lalabas na sa exam. Kaya very helpful na sundin yung EOS sa pag-review. And we have to stay healthy and get enough sleep. Kasi pag malapit na ang exam, maraming mga nagkakasakit kasi nagpupuyat, hindi kumakain ng maayos. So, kapag nagkasakit ka, yung pagpupuyat mo, parang 3 days to mawawala sa'yo kasi magpapagaling ka. So, parang invest in yourself na lang, stay healthy na lang talaga. Especially kapag malapit na ang boards kasi kapag masama pakiramdam mo, hindi ka makapag-focus sa exam, tapos baka makatulog ka pa doon. And lastly, stay positive and seek guidance from the Lord. Kasi, ako, nagsusulat ako sa daily affirmations na magiging productive ako, matatapos ko tong practice questions, matatapos ko tong topic, parang minamanifest ko na natapos na siya para, parang, may courage ako the whole day. Tapos, i-manifest natin, pag-iisip pala natin, ma-manifest natin na productive tayo that day. Ulit-ulitin lang natin yun kasi, ma-manifest talaga. Kaya natin tong dalhin sa manifestation and sa review. And ako, personally kapag talaga, nung pinag-pray ko talaga siya sa Diyos, binigay talaga sa akin yung strength and wisdom na kailangan ko para pinag-pray ko. And also, nagkaroon din ako ng peace of mind and comfort na ma-accept yung hindi talaga para sa amin. So, ayun, yun lang yung iba sa mga review tips ko sa inyo and if ever na may mga questions pa kayo and mga hindi clarify, message lang kayo. Thank you po. Hello? Ayan. So, may questions po ba ang ating participants? If may questions po kayo, you can send them sa ating chat para ma-adjust po ni ma'am.